Hindi ba Baka yung natanong? pinaplano. Gusto ko sagutin ninyo. Bakit Hmm, hindi pa din nako. progresibo ang bansang Pilipinas? Medyo madugo-dugo 'to mga kapatid, ha? O eto, pag-isipan niyong mabuti ang inyong mga sasabihin dahil nakasalalay dito ang paghubog natin ng paniniwala ng ating mga kababayan. Dahil sa propesor ka, ikaw ang mauna, Spokesjet Channel. Bakit nga ba hindi pa tayo progresibo? Ako po, eto. Thank you, kuya. Unang-una, maging tapat tayo. Unang-una, bakit di tayo progresibo? Una, yung ating kolonyal na kaisipan na iniisip natin na the Western culture is better than our own culture. That's bullshit. And you know, yan ang humahadlang sa atin because we keep comparing ourselves to other cultures. Second, the crab mentality. When somebody achieves, we attempt to destroy the person who achieves. Instead of embracing that person, supporting that person, in getting inspired by the, we destroy that person. Kaya hindi tayo umaasenso. Pangatlo, kulang tayo sa disiplina. Bakit? Ang simple lamang na tatawid ka sa pedestrian lane o di kaya'y kapag may stoplight, kapag nag-red, hindi tumitigil ang iba, nag-ano pa. Disiplina, ayan, pagsunod sa batas trapiko. Ayan. At ikaapat, ang mga katulad ng yung mga DDS na nagpapauto na hindi in-exercise ang judicious thinking. Ayan, kaya hindi umunlad ang Pilipinas dahil nakaasa sa herd mentality. At ikalima, ito, dahil tayo ay pumipili ng mga kandidato batay sa personality, hindi sa credentials, hindi sa achievement, hindi sa merit, hindi rin sa willingness to serve. Ang pinipili natin pa rin, kaya tingnan nyo yung mga ibang mayor, yung mga pinipili pa, Diyos ko, lalo sa mga munisipalidad, yung pinipili doon, yung mga mayaman doon. Tapos wala namang pakialam sa mga kababayan. Ano lang, nakatingala nga lang. Hindi man lang tumitingin sa baba at hindi rin bumababa para lang tulungan ng mga kababayan. Kaya, yun ang aking top 5 reasons kung bakit hindi progresibo ang ating bansa. So sana, tanggapin natin ang katotohanan. At saka ito pa, pinakahuli. Hindi natin mahal ang ating sariling kultura at wika dahil puro pangit ang nakikita natin. Sana ibalik natin ang mga dating nakagawian natin katulad ng bayanihan. Katulad ng pagpapahalaga sa sariling mga wika. Brother Trang, sinano mo na naman, sinipa mo na naman. Balik mo. I think namatay yung gadget niya. Akala ko namatay. Okay na. Magsisi ka na sa kasalanan mo, Spokesjet. Magsisi. Namatay yung Sinipa gadget niya mo na naman, wala naman Babalik yan. kay ganda-ganda. Babalik yung si Sir Spokesjet. Ganda ng Babalik anong yan. sinasabi Oy, ikaw muna, brother Ebeto Horizon. Bakit nga ba hindi pa din progresibo ang Pilipinas? Sa atin talaga, yung sabi ni Spokesjet, tama na po yun. Pero kung naalala nyo, kung nabasa natin yung no limit hunger, di ba? Meron yung sinasabi na term na cancer ng lipunan. Isa po itong corruption, tatlo yun Pero di ko na kung ano yun, pero isa po din corruption talaga. Ano pa corruption po kasi, yun nga, high time talaga it's time na po to elect now our leaders that will serve us and lead us, not become lords over us. Isa po dyan. So Spox, kayo muna pumuli. Baka meron na naputo kasi. Spox? Ayan. Naputol po kayo. Kaya hindi progresibo ang bansang Pilipinas. Dahil dito sa mga pasensya na sasabihin ko, sa mga punyeta na ibang mga mga akademiko na ang kanilang ipinagdudukdukan yung sa dami ng mga research na pinapublish, saka sa mga pataasan ng ihe, hindi naging progresibo. Kaya may ibang mga tao na sinasantabi, tama si Dr. Antonio Contreras, na dapat ang mga professor din ay yung mga practitioner din.
Ayun. Kaya hindi progresibo ang bansang Pilipinas dahil sa punyetang ano na yan, sa punyetang education system na yan na puro kabulukan, puro kakurakutan. Tapos hindi man lang pinahahalagahan ang ano, hindi man lang pinakatututukan yung kung paano maging resilient ang mga bata. Tututukan natin dyan yung mga nagbalikdiktorya, yung mga nagsalutatorya. Bakit di natin din tutukan yung mga, ba't di natin papurihan din ng mga kabataan na sa kabila ng mga, sa mga pagbagsak nila sa pag-aaral, umangat sila. Dapat natin bigyan ng halaga yan. Bakit? Because in real life, what are your academic honors going to do? What are they going to contribute to your professional success? That's why our education system also has to focus on character development. Yun pa. Yes. Brother Trunks. Siya mo. Ikaw muna, brother. Event horizon pala. Kasi ito, tuloy natin yun. Yung sabi kasi rito, yung tatlong kasi, binuksan ko na rin yung katiwalian sa gobyerno, diskriminasyon, yan. Diskriminasyon kasi, yan, isang rin kasi na hindi tayo niniwala sa isa't isa. Kinakailangan din kasi bigyan ng patas na yung mga ating mga kababayan, na patas na oportunidad po. Lagi pa sa ating mga kasama PWDs din. May mga PWDs po na, kahit pa makapagturo po yung mga permits kasi, pagka sa PWD po kasi parang na-echepwera minsan po sila. At po doon is corruption sa reliyon. Yan. Minsan kasi ang reliyon po kasi, hindi na, ang turo ng salita ng Diyos po is binabakli na po yan po para po sa ayon po sa kanilang kagustuhan. Di ko nasasabi, pati yung minsan, yung mga born again din yan. Kinanin mo, ginagawa din nila yan. Yun po yung tatlong sanhi po tayo. Kaya pwede po tayo pinaging progresibo po sa Pilipinas, ang ating pong bansa po natin. Pangalawa, sabi naman po ni Plato, you want to corrupt a nation, you corrupt its youth. Now, we can do one thing. You have to uncorrupt it now to do what Plato did. It's high time po, ituro po yung ating mga kabataan po ngayon, yung kayong tama po, ang wastong kaalaman po, para po maando po yung nangyari po sa ating bayan. Maraming salamat po. Brother Trunks. Ito na lang, i-play ko. Kapagod ako magsalita. Nasabi ko na to sa kwan ko. Share na lang nito, ha. Uy, ba't nawala ako? Diyan ka. Ito, mga kapwa ko, ka-Gen Z ko. Baka naman siguro. Ito, mga kaedad ko to. Ito yung nagsasabi talaga na totoo. Nasabi ko na to sa kwan ko, ayan. Most toxic Filipino mindset? I feel like it's the voting system in the Philippines. I feel like the people around us doesn't conspiracy, and every year people don't read credentials. They just vote who is famous, who they think is part of a political dynasty, and just because of the last names, they're like, "Oh, I'll vote this na lang," and they don't really put much importance and how it really affects the country in the long term. So I feel like it's a toxic thing that the Filipinos has been overlooking this past years. Actually, naging sistema na siya. Also, that's the reason why the Philippines has never actually advanced, because they kept on voting the same politicians to promise that they will make the Philippines better, but nothing really has changed, and they still keep on voting these people. So I feel like it's so sad na the politicians we have in the government right now, their morals are showing. Yeah. It's really showing. The red flags are showing. Yeah. The way they treat people, the masses, us, and it's still not going inside people's minds that these people are actually not doing their jobs, and they promise for things they don't actually do them in their terms, and the gas is getting higher. Yes, oh my God, the gas. Food, the tax, I don't even know, the taxes right now are like so random. And- It's really nice that the Filipinos right now are starting to learn. Yeah. I hope it could change, and So, yan. Okay na yan. Okay, So, ayan. Ano ko sasabi? May reaction po ko dyan. Recycled politicians. May reaction po ko Voting dyan. system. I want to see them 10 years from now and 20 years from now. That's all. So yan. Nangako lang ng ililibre yung kuryente.
Binoto na natin. Nangako ng mag-jet ski. 6 months, wala na yung corruption, wala na ang krimen, wala na ang drugs. Yun. Binoto natin. Yes. So yan yung problema sa ating bansa. No? Paulit-ulit, the same faces, the same promises. Tapos magtatanong tayo, bakit hindi tayo umuunlad?